one of you. Of course, let's start our Mass, our gathering, with a prayer to be led by Pastor Nards Badlock. Okay, sige po, tayo po lahat ay manalangin. Can we close our eyes? Father, we bless your name. We honor you, Lord, and we just want to thank you for the wonderful privilege na pinagkakaloob niyo po sa amin tuwing umaga, Panginoon. Salamat sa kalayaan ng paglapit po sa iyo, Lord God, dahil po ito sa banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Kami po, Diyos, ay nakakalapit ng malaya sa iyo pong trono, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na patuloy po ninyo kami samahan. At salamat, Lord, sa mga salita mo na maihahayag mamaya, na magdudulot po sa amin, Panginoon, ng buhay, ng kasilahan, ng kalakasan, ng kagalingan, ng lahat po ng aming pangailangan. At maging sa aming pagsamba, Lord, salamat, Lord God, sapagkat kinalulugdan po ninyo ang inyong mga anak. At hayaan mo po, Panginoon, na maranasan po namin ang iyong pong kapahingahan. Salamat po, dakilang Ama. Salamat sa Espiritong Banal na nananahan po sa amin. At sa umagang ito, malaya po namin kayong, Panginoon, na binibigyan, Lord God, ng kalayaan na kumilos po sa amin. Mangusap kayo ng tuwiran sa amin upang magdala po ito, Panginoon, ng grabe pong pagbabago sa amin. O Diyos, salamat po ng marami at sa inyo po namin inihahabili ng lahat. May your name be glorified, Father, in Jesus' name. Amen. I hope you all feel blessed with that prayer. And now for Praise and worship. For the praise and worship, may I call on Miss Gladys. Actually, I'm Miss. Mrs. Yung mic na yun. Sound check. Hallelujah. Praise God. Isa pa bang umaga po sa ating lahat. Kaya magalagay natin ang ating Panginoon. Because He is so good. Amen. Hallelujah. Our God is good. Amen. Hallelujah. God is good. Hallelujah.
Kristo sa krus ng Kalbaryo. We are the pregnant of God through the finished work of Jesus. Tayo ay naging mabangong handog sa Diyos dahil kay Kristo. Hindi dahil sa atin, wala tayong kakayanan, pero dahil sa tinapos na gawa ng ating Panginoon, tayo tinatanggap na mabangong handog ng Diyos. Dahil ang halimuyang ni Kristo ay nasa mga anak niya. Kaya malinis, mabango tayo sa harapan ng Diyos. Dahil kay Kristo. Salamat, Panginoong Jesus. Binigay mo ang iyong buhay para sa amin. Hindi kami tatanggapin ng Diyos. Hindi kami makapasok sa langit kung hindi ka namatay sa krus ng Kalbaryo. Without the shedding of blood, no remission of sin. The only way to enter in heaven through the blood of Christ. Sabi ng Bible, si Jesus ang daan patungo sa langit. Salamat, rinibig mo sa amin ang katotohanan. Rinescue mo kami kahit kami gulag. Binuksan mo ang aming mga puso, kaisipan, at ipinanganak kami sa Espiritu Santo. Salamat ang Yahweh sa dakilang pagmamahal sa iyong mga anak sa pamamagitan ng anak na si Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Good morning po sa lahat. Sabihin mo sa katabi mo, good morning. Enjoy natin lagi na grasya ng Panginoon. Ako nga pala po si Brother Jeros. Pwede niyo akong tawagin sa Kuya Jeros, Brother Jeros, Tito Jeros. Version muna tayo. So, check my test. Hello. Hello. So, salamat sa Panginoon dahil tayo ay inabot ng grasya. Atin po ang ating pong pag-aaralan ay the biblical meaning of repentance. Alam ko po na meron na pong na-insert sa ating kaisipan kung ano yung meaning ng repentance. Sa Tagalog kasi ang pagkakasalin sa ibang translation ay magsisi. Pero kailangan natin malaman yung pinaka-definition or meaning ng repentance para po ito ay magdala ng katahimikan sa ating puso at magdala ito ng joy, ng peace. Kasi po, kapag ang isang salita ay mali po ang meaning o definition na naituro at ito ay naitanim sa isipan at puso, magdadala ito ng kapahamakan po sa isang tao. Kaya po, the biblical meaning of repentance, kailangan po ay yung pinaka-meaning o kahulugan ng salita ay kailangan natin makita talaga doon sa Biblia. Kasi po ang Old Testament, kasi po ang Biblia ay two books, Old Testament at New Testament. Ang Old Testament, naisulat po talaga yan sa Hebrew. Ang New Testament ay naisulat po yan sa Greek. Kasi ang Bible ay para po talaga sa Israel. Pero dahil nung namatay ang ating Panginoon, ang kaligtasan ay pangkalahatan na. Ang kaligtasan po kasi noon ay para lamang sa Israel. Pero dahil sa grasya, habag at biyaya ng Diyos, ang lahat ay pwede nang maligtas. Kaya nagkaroon ng iba't ibang translation. Nagsimula noong 1600, ang unang translation ay King James Version. But lahat ng translation, mas mag-iigi na tingnan pa rin natin yung original na pagkakasulat sa Hebrew at sa Greek. Kasi yun po ay walang pagkakamali. Maraming translation, medyo lumabo
ang interpretation, yung iba naman talagang mali ang interpretation. Kung may Google kayo, Bible Hub, Greek manuscript, doon yung makikita yung original na pagkakasulat. Talagang hindi yun nagkamali. Walang pagkakamali po yun. Kapag nagbabasa kami ng isang translation, bumabangga sa isang text, kasi po ang Bible ay harmonized from Genesis to Revelation na wala po yung pag-aaway-away. So kapag bumabangga yung isang text, doon sa isang text, ibig sabihin may maling translation. Babalik ka ngayon doon sa original na pagkakasulat. Kaya po ngayon, ang biblical meaning of repentance, ang alam kong pumapasok sa inyo ay sinner's prayer. Ano ba? Tayo po, nung elementary tayo, taon-taon, magpe-pray ka doon sa isang nakaway, sasabihin mo yung kasalanan. Kasi yun ang alam natin sa repentance o pagsisisi. Pero ito, explain natin ang totoong meaning ng repentance. Kasi kapag nalaman nyo ang meaning ng repentance talaga, sa Greek, mababagong kaisipan po natin at lalaya po tayo. Sa Acts chapter 20 verse 21, mababasa niyo po sa Acts chapter 20 verse 21, si Apostle Paul ay nagturo po dyan. Sabi niya, I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus. Mababasa niyo po dyan yung word na repentance. Nakita niyo po yung word na repentance. Ang meaning po ng repentance sa Greek ay metanoia. Isa pang meaning ng Greek nito ay metanoia. Ang ibig sabihin ng metanoia, ito po ang Greek niya ng repentance, change of mind. Change of mind. Hindi po sinner's prayer. Magbago ng kaisipan. Yun po ang ibig sabihin ng repentance. Magbago ng kaisipan. Dalawa po yan sa Greek, meta, tsaka noo. Ibig sabihin, after to think, magbago ng kaisipan pagkatapos. Yan ang ibig sabihin po ng salitang repentance. To change one's mind for better. Baguhin ang kaisipan ng mas maganda. Kaya sinasabi niya doon sa mga Jewish and Greek, they must turn to God in repentance. Sinasabi niya dyan, they must turn to God, magbago na kayo ng kaisipan, and have faith in our Lord Jesus Christ. Ngayon, babaybayin natin ang word by word at buong context. Mahalaga din po yung context. Ito po ay in-educate po namin kayo with our pastor nerds na ang context ay mahalaga. Ano po yung context? Yung buong chapter. Kasama yung preceding chapter at succeeding chapter. Yung papuntang kasunod na chapter at yung paglagpas ng chapter. Sino po dito ay nanonood ng mga movie? Kaming lahat. Lahat po tayo ay nanonood. Kapag yung kasama mo ay nanonood at nandun na po sa kalagitnaan, dumating ka. Sa palagay niyo po, may explain niyo ba yung buong movie dahil doon ka sa kalagitnaan dumating? At kapag nagkwento ka, 100% mali ang maikukwento mo kasi hindi mo nasimulan. Yung nakapagsimula, maikukwento niya ng details yun. So, ganun din ang pagbabasa ng scripture. At binasa mo ang isang verse, babasahin mo ang buong chapter kung ano ang pinag-uusapan. Yun po ang magandang pagbabasa ng context. Kaya po maraming preacher, pagbasa ng isang verses, itatapon sa tao, hindi na ipaliwanag ng tama, hindi po tinignan ng konteksto, hindi chinik ang original na pagkakasulat, kaya nagdadala ito ng condemnation sa tao, nagdadala ito ng kapahamakan. Kaya po, marami nagtuturo ang repentance ay sinner's prayer. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi po ganon ang atake ni Apostle Peter. Sinasabi niya doon, magbago na kayo ng kaisipan. Bakit kailangan magbago ng kaisipan ang mga Greek at mga Jewish at the time? So, isa sa Hebrew word ng repentance ay shub. Sa English po yan, shaben eh. Shub po. Sa Ezekiel 14:6, titingnan po natin
Ang Ezekiel chapter 14 verse 6, hindi ko po masyadong detail sa inyo, pero gusto ko lang ipakita sa inyo na iisa lang din ang meaning ng repentance sa Old Testament at New Testament. Sabi dito, therefore, you are to tell Israel's house, this is what the Lord God says, turn away, turn away. Yung word na turn away, yan po sa Hebrew word ay shuv, or repentance din yan. Magbago na sila ng kaisipan nila doon and abandon your turn away from your idols and abandon your detestable practices. Baguhin nyo na yung kaisipan nyo, iwan nyo na yung mga Diyos-Diyosan nyo, pati yung mga ginagawa nyo. Ganun po ang ibig sabihin ng repentance. Hindi po siya sinner prayer na pagpapatawag yung preacher, pupunta dyan, Lord ko, patawarin mo ko. Hindi po ganun ang repentance. Amen? Metanoia, magbago ng isip. Ngayon, sabi diyan, may dalawang grupo sa verse 20 and 21, Jewish and Greeks. I have declared to both Jewish and Greek. Mahalaga din po yun na pag-usapan natin kung bakit binanggit ni Apostle Paul dito sa dalawang grupo na ito. Ano bang meron at that time doon sa panahon nila? Mahalaga po yun. At bakit nandoon ang Jewish at nandoon ang Greek? Meron po kasing celebration ng Passover. May Passover. How long does Israel celebrate Passover? Sila po ay nagse-celebrate ng 7 days. At ang pupuntang tao doon ay 2.5 million. Yearly po yan. Ano ba ang Passover sa Israel? Ito po ang Passover, ito yung alipin sila sa Egypt ng 400 years at pinilaya sila ng ating Panginoong Yahweh. Taon-taon, sineselebrate nila ito. Yung 7 days ito, kumakain sila, nagsasaya sila, inaalala nila ng datis ng alipin at pinalaya. Ngayon po, ang Passover ay si Kristo. Yes. Jesus is the Passover. Si Kristo na po ang nagpapalaya. Maraming churches, sumasabay sila sa celebration ng Israel na taon-taon sumasabay sila. Yun ay anino na darating na si Kristo ang magpapalaya. Amen. Yun ang kailangan baguhin ng Israel. Maraming churches, sumasabay sila sa Passover ng Israel. Hanggang ngayon, nandun pa rin sila sa shadow. Lahat ng feast ng Israel ay shadow ni Kristong darating. Sinasabi ni Peter, magbago na kayo ng kaisipan, ang Passover ay si Kristo na. Hindi na yung Passover yearly na ginaganap nila at nagsiselebrate sila ng 7 days. At maraming bansa pupunta. Mababasa niyo dyan, iba't ibang bansa na pupunta. Bakit pupunta sila? Matunog ang bayan ng Israel at the time. Nakikisimpati sila dahil gusto nilang maging kaibigan ng Israel dahil alam nilang powerful ang God nila. Kaya nabanggit dyan yung Greek at Jewish. Yun po ang Passover. Kailangan mabago na ang kaisipan ng maraming churches na ang Passover ay si Kristo na. Hindi na yung nagsiselebrate sila ron. Kaya nga sabi niya sa Acts 20, babasahin ko ulit I have declared to both Jewish and Greek that they must turn to God in repentance. Amen. Ang Greek niya ay Metanoia. Metanoia. Tandaan niyo po ito Metanoia. Magbago ng kaisipan. Yan ang ibig sabihin po ng repentance. Hindi po sinner's prayer. Ang sinner's prayer po yan, nag-originate po yan sa isang evangelical noong 1678. Hindi ko nalimutan ko yung pangalan niya. At ito ay pinatatag ng isang malaking religion sa buong mundo. Sino ba ang pinakamalaking religion dito na kaputi? Katoliko. Yes, mga Catholic. 1800. In-impose nila ito. Inadapt ito ng maraming churches na ang kanilang kaligtasan ay sinner's prayer. Ang kaligtasan natin ay pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo. Twisted, binago ang teaching. Ang kaligtasan ay si Kristo lang. Yes. Hindi po ang sinner's prayer. Hindi ka maliligtas niyan. Walang kaligtasan na magmumula sa tao. Ang kaligtasan ay magmumula sa pananampalataya kay Kristo. Kaya mga maraming religion, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Ganyan po ang atake nila sa kanilang evangelical na kukondem ang tao. Lagi nilang, makasalanan ka. Pero huwag marinig nila ang tinapos na gawa ng Kristo na kailangan lang nilang sumampalataya at mapatawad ng Diyos. Yun po ang tamang teaching. Amen. Without the shedding of blood, sabi ng no remission of sin. Nag-iisa lang ang pag-asa ng tao, ang dugo lang ni Kristo.
Kaya mag-pray ka na mag-pray, patawarin mo ako, Panginoon, hindi ka mapapatawad ng Diyos. Dahil ang tao ay makasalanan. Pagsak ang tao, ang kailangan si Kristo ay sumampalataya. Amen? Iuulit natin ang teaching na kumakalat para hindi nila marinig ang tinapos na gawa ni Kristo. Sasabihin lang doon sa isang tao, sige na, mag-repent ka. Ang alam niya sa repentance ay sinner's prayer, hindi change of mind. Amen? Magbago ng kaisipan. Dalawang grupo, Jewish and Greek. The Greek belief. Ito kasi, meron kasi paniniwala yung mga bansa na pumunta doon sa Israel. Nandun yung mga taga-Asia, Middle East. Ang daming bansa, hindi ko na po isinulat. No? Ano yung kanilang mga paniniwala? Meron silang the gods of Greek mythology. Ayon sa history, meron silang 12 gods. 12 gods. Ayan po yung paniniwala ng mga bansa na pumunta sa Israel. Number 1, si Zeus. Diba, nanonood tayo ng movie? Si Zeus. Hindi po yan na-create lang. Nag-originate yan sa Greek mythology na ito ang isang Diyos nila. Si Zeus, the king of the gods. Ang mga Greek, ito yung paniniwala ng Diyos nila. Listen to this, makakalaga ito. Ito yung paniniwala nila na kailangan mabago. Ang pangalawa, si Poseidon, God of the sea. Ang pangatlo, si Hera, Queen of the gods. Ang pang-apat na Diyos nila si Athena, the goddess of wisdom. Parang wala na silang kailangan. Ang panglima, si Ares, the god of war. Titindi ng Diyos nila. Ang pang-anim, si Artemis, the goddess of the hunt. Yung pupunta sila sa magkuba, may Diyos sila gumagabay. Ang number 7 po, si Apollo, yung pumunta sa buwan. Hindi po. Si Apollo, the god of the sun, the god of sun, Diyos ng araw. Si Aphrodite, the gods of love. May Diyos-Diyosan sila na the goddess of love. Ang number 9 po nila, si Demeter, the goddess of fertility. Kapag kailangan mong mabuntis, tatawagin lang si Demeter. Pag-bog ka, malapit ka doon. Si Hermes, ang limbag. Hindi po, si Hermes po ay the messenger. Ang pang-11 po si Hephaestus. Basahin nyo na lang sa, nalimutan ko yung tamang pronunciation niya. Blacksmith God. Tsaka si Dionysus, the god of wine. O Diyos ng mga alak. Yan po yung kanilang paniniwala. Yan ang Diyos ng Greek. Kaya nung nangaral si Peter sa harapan nila, sinasabi niya doon na magbago na kayo ng kaisipan ninyo na hindi yan ang totoong Diyos ninyo. Nakuha niyo po? Lumapit na kayo sa Diyos at magbago na kaisipan at sumampalataya na kayo sa kayo kay Kristo. Ang Jewish belief naman, to obey the whole law, 613. Okay, dalawang grupo, isang Greek at Jewish. Ito naman yung kanilang paniniwala na sundin ng kabuuan ng batas. 613 law. Walang makatupad ni isa. Ewan ko lang kung may makakatupad. Yan ang kanilang paniniwala. Yan yung sinasabi ni Peter na baguhin nila at magkaroon ng repentance. Ibig sabihin, lahat ng paniniwala ng tao pagdating sa kaligtasan ay baguhin na at ang kaligtasan lang ay pananampalataya kay Kristo. Yes. Yun ang message ng repentance. Magbago ng kaisipan. Maraming churches, sasabihin na, pananampalataya lang, wala na ba kaming gagawin? Huwag po natin landangin ang kamatay ng Panginoon, isang Diyos na nagkatawang tao. Hindi po yan landang. Wala po yung kabayaran. Walang katapat ang ginawa ng Panginoon. Yes. At mamalitin, pananampalataya lang kay Kristo. Ano gusto nyo? Ano gusto ng ibang churches? Kung hindi pananampalataya lang, ano gusto nila? Dagdagan natin. Anong idadagdag mo? Si Kristo lang ang namatay sa krus ng Kalbaryo. Di ba pwedeng dagdagan ng prayer, ng fasting, ng pag-awit? Natural na nagpe-pray, pero hindi natin dinadagdag po yan sa ating kaligtasan. Amen? Amen. Sa Acts 2, sabi dito sa Acts 2, chapter 33, verse 8, titignan natin yung dalim ng konteksto, no? Nang nangaral si Pablo, si Peter, sa verse 21, baba tayo ng 37-38, nung ipinangalan niya ang Panginoon doon sa mga tao. Sabi dito, when the people heard this, yung word na this, singular, alam niyo po yan, di naman po siya this. Ang dami pinangalan ni Peter, pero isa lang pala yung message.
When the people heard this, right, they were cut to the heart and said to Peter and the others apostles, "Brothers, what shall we do?" Sabi nila, ano yung gawin natin? Peter replied, "Repent and be baptized." Yung word na baptized po yan, hindi ko po i-detail sa inyo. Yung baptism ang tubig, para po yan sa Israel lang, hindi yan para sa Gentiles. Sabi niya, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin, and you will receive the gift of the Holy Spirit." Yung salita po diyan, sabi niya, yung salita po diyan na forgiveness, sa ibang translation kasi ay remission. Ang Greek niya ay apasis, o ibig sabihin, release from bondage or imprisonment for our original sin. Yung original sin ay hamartia. Nung sinabi ng mga tao, ano yung dapat namin gawin? Kailangan yung sumampalataya sa Panginoon at mapapatawad ang lahat ng inyong mga kasalanan at magkakaroon kayo ng regalo na ang banal na Espiritu. Amen! Maraming church, may napanood ako isang apostol, wala daw siyang nabasa na napatawad na raw ang lahat ng ating kasalanan nang tayo po ay sumampalataya. Kung babasahin niyo po, for the forgiveness of your sins. Sabi dito sa verse 38, Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will be received the gift of the Holy Spirit." Sins po, lahat ng kasalanan, package deal po yun. Kailangan mabago ang kaisipan na sa pamamagitan lang ng tinapos na gawa ni Kristo, lahat ng kasalanan ay napatawad na. Hindi po siya tinitingi. Amen? Kasi po kapag tingi-tingi ang pagpapatawad ng Diyos, hindi po tayo mapapayapa. Hindi ka makakatulog. Napatawad na kaya ng Diyos yung kasalanan ko kahapon? Baka hindi pa. Kaya po ang mga tao nagdidepende sa emotion. Hindi po nagdidepende doon sa tinapos na gawa ng ating Panginoon. Sabi niya, "What shall we do?" Sa Tagalog, lumapit kayo sa Diyos at magbago ng isip o paniniwala at sumampalataya kay Jesucristo. Yan po yung tamang translation niyan. Sinasabi niya sa mga Greek at sinasabi niya sa mga Jewish, lumapit kayo sa Diyos, magbago ng isip, yung repentance, magbago ng isip, o paniniwala at sumampalataya kayo kay Jesucristo. Yun po yung sinasabi niyang message po doon sa salitang repentance. Magbago na sila ng paniniwala na yung God's ninyo ay hindi totoong Diyos yan. At kayong mga Israel, hindi na kayo nakabase sa kautusan, kundi doon sa pananampalataya na lang. Baguhin ninyo na ang isipan ninyo. Amen. Kaya yung word na repentance, magbago ng kaisipan. Tayo po ay binago na po ng Diyos ang ating kaisipan. Naniniwala ang church na ito, sapat ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Walang kurba, walang pawas. Amen. Bakit niya binayaran? Anticipated ng Diyos na magkakamali ka. Dahil sa bagsak na kalalagayan natin. Kasi ang katawan na ito, hindi ito perfect. Bakit binayaran? Hindi na siya nagdududa na magkakamali ang tao. Magkakamali ang tao, kaya in-advance niyang bayaran. Kung hindi babayaran ng Panginoon, sino ang magbabayad? Mga pastors ng mga churches na hindi naniniwala na ang buong kasalanan natin hanggang future ay binayaran. Sino magbabayad? Magbigay kayo ng message. Sino magbabayad ng kasalanan ng tao? Tanging dugulang ni Kristo ang magbabayad. Kung babayaran mo yan ng kabutihan, yan ang teaching ng mga maraming religion. Amen? Jehovah, nung di pa tayo nakakilala sa itong mensahe, kailangan gumawa ka ng mabuti para makapasok ka sa langit. Ang mga churches, ganyan po ang teaching. Ganyan po ang mga teaching ng maraming churches. Kailangan mo gumawa ng mabuti para maligtas ka. Hindi mo na kailangan ng Panginoon. Hindi mo na kailangan si Kristo. Gagawa na lang ako para maligtas ako. Kaya nga ang Panginoon ay bumaba, nagkatawang tao na matay sa krus ng Kalbaryo para salbahin ang mga tao ang sino man sumampalataya sa Kanya. Yes! Matindi yung apostol na yun. Tindi. Of course, takot ang mga member niya. At nagtanong yung asawa niya, paano gagawin natin? Mamuhay ka na may kabanalan.
mamumuhay ng may kabanalan ng isang tao? Ang tao ay namatay sa kasalanan. Patay ang espiritu natin. Walang solusyon. Paano tayo may aayos? Kaya nga si Kristo ay namatay. Ang mga member nila, of course, na naligaw sa katuruan niya. At araw-araw nilang iniisip, banal pa kaya ako sa harapan ng Diyos? Matuwid kaya ako? Kailanman, hindi ka magiging matuwid sa gawa mo. Naging matuwid lang tayo dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. We are the righteousness of God sa tinapos na gawa ni Kristo. Araw-araw yun. Kaya kailangan magbago tayo ng isipan na sapat ang ginawa ni Kristo. Sino rito mga nagkakamali pa? Sa salita, sa isip, sa action, di po ba? Lahat tayo. Lahat! Kaya yung mga nagsasalita na hindi sila nagkakamali, huwag po tayong maniwala doon. Hype-hype lang yun. Nahahype lang sila na minsan pag nag-preach sila, parang banal na banal. O hindi po ito totoo. Kung sa ganang lakas ng tao, bigo na po tayo, kaya po si Kristo namatay. Kaya yun ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga tiga-Hudyo, sa mga Greek, na magbago na kayo ng kaisipan ninyo, lumapit na kayo sa Diyos sa pananampalataya kay Kristo. Makakalapit ka na sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Pakita niyo yung daloy. Nakita niyo po yung daloy? Makakalapit ka doon sa pananampalataya kay Kristo. Mahalaga po yung mga word na yan. Hindi ka makakalapit sa Diyos kung hindi ka mananampalataya kay Kristo. Gustong sabihin ni Apostol Peter sa mga Hudyo at Greek na baguhin na nila ang kanilang paniniwala na si Kristo ay sapat na. Kaya makakatulog ka ng maayos pag nalaman mo si Kristo ay sapat na. Tinanggap tayo ng Diyos dahil ni Kristo. Hindi po dahil sa atin. At araw-araw tanggap ka ng Diyos. Amen. Ganun kaganda ang ginawa ng Panginoon. Kaya nga po si Pablo ay pinatay dahil sa gospel of grace. Pinatay siya dahil pinapangalan niya si Kristo. Kaya binamak ang magtuturo about kay Christ. Natural yung tanggap natin. Uusigin ang mga nagtuturo about kay Christ. Kaya nga po, nakakaranas ng pag-uusig yung mga lagi nagtuturo patungkol kay Kristo. Takot na takot si Satanas na marinig ang mensahe ng patungkol kay Kristo. Nakatanggal ng puso. Sa Tagalog po kasi ng Acts chapter 2 verse 37, tumagos sa kanilang puso yung pinakapangaral ni Pablo, ni Peter. Tumagos sa kanilang puso. Sa Acts 2:21-24, nung tumagos sa kanilang puso yung one message, tatagos lang po ang mensahe sa isang tao. Tatagos lang po yung mensahe sa isang tao, sa isang mensahe, yung tinapos na gawa ni Kristo. Yun lang po ang tanging. Hindi ang law, hindi ang kautusan. Makukondemn lang sila ron. Hindi yun nagdadala ng buhay, nagdadala yun ng takot at kamatayan. 2 Corinthians 3:16. The law, the written book, it brings death. Isa rin yung kautusan ay nagdadala ng kamatayan sa tao, kalituhan. Na pinipilit nilang maging matuwid sa kanilang mga gawa, hindi doon sa tinapos sa gawa ng Kristo. Nung marinig po ito ng mga Greek at Hudyo, yung pangaral ni Peter sa kanila, tumagos sa kanilang puso. Bababasa niyo po yan sa Tagalog. Ngayon, sabi nila, what shall we do? Anong gagawin namin? Gagawin namin, verse 21 in Acts 2. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Yan lang po. Pag tumawag ka na sa Yesu Kristo ang iyong Panginoon, ligtas ka na. Amen? Yes. Yan lang po. Wala nang pahirap, pinapahirapan ng mga evangelical. Pagkatapos maliligtas. Pero, mag-devotion mo araw-araw. Pero, mag-pray ka ng madaling araw. Pero, mag-fasting ka. Pero, i-balance mo yung schedule mo. Dapat marami kang ginagawa sa church. That's the law. Pumapatay sa marami. Brother Jerox, wala na ba tayong gawin? Pagdating sa kaligtasan mo, wala ka nang gagawin. Pagdating sa reward, doon ka maraming gawin. Ano yung reward? May reward po kasi tayo sa heaven, pero i-details yan. Kung si Pastor So ako, hindi natin tinatrabaho ang righteousness, tsaka yung holiness, pati yung pagiging anak, pati yung favor ng Diyos, libreng ibinigay yan sa pamagitan ni Kristo. Yung reward. Yung sinasabi ni Pablo na may reward kayo. Yung reward na yun, wonderful reward para po sa mga believers. Sa tulong ng grasya ng Diyos, nagagawa natin maging maayos ang buhay natin. Hindi dahil sa atin. Ayaw nilang maniwala na ang grasya ay kusang gumagawa. Grace that works, kusang gumagawa ang grasya sa atin. Kusang gumagawa ang Diyos. Ang teaching kasi ngayon, ikaw ang gagawa sa Diyos. Hindi po yan totoo. Ang Diyos ang gumagawa sa atin.
Kung tayo ang gumagawa sa Diyos, mas dakila at mas makapangyarihan tayo sa Diyos. Yung sovereignty ng Diyos as mas dakila. Ang Diyos ay gumagawa sa atin. Pag binaybuhan mo ang verses, tinuturo ni Pablo na ang Diyos ay gumagawa sa inyong natural. Yan po ang teaching. Ang Diyos ay gumagawa sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Hindi tayo ang gumagawa sa Diyos. Hindi umaasa ang Diyos sa atin. Ang Diyos ay umaasa sa kanyang kakayanan. Pero ang mga pervert church, ang Diyos ay umaasa sa atin. Yan po ang mga teaching ng pervert gospel. Twisted. Umaasa ang Diyos sa atin, mali po yan. Tayo ang umaasa sa Diyos. Yes. Ang Diyos ay kusang gumagawa po sa atin. Amen. May tutuloy po sa inyo yung spirit, soul, and body kung kanina born again. Mahaba pa ang ating pag-aaral. Sa tulong ng grasya ng Diyos, may educate tayo ng salita ng Diyos, ng tamang interpretation sa gospel. Jesus is the gospel. Ang Bible ay hindi gospel kasi ang law is not the gospel. Jesus is the gospel. Ang gospel yung kamatayan ng Kristo. Ang law is the shadow of the gospel. Anino yan ang gospel? Ang anino kay anino na, tapos na ang kontrata. Jesus is the real. Si Jesu Cristo na. Ang teaching ng mga churches is the law. Obey the law. Keep the law. Ang kailangan naman natin, faith alone. Christ alone. Grace alone. Sumakay tayo sa tinapos na gawa ni Kristo. Masarap sumakay sa ginawa ni Kristo. Hindi ito matanggihan ng Diyos dahil sapat ang ginawa ni Kristo. Alam niyo po yung galit ng Diyos ay nawala. Dahil si Kristo ay naging handog para sa atin. Amen. Verse 22. Ito yung sabi niya, ano ang what shall we do? Sabi nila, tumawag lang sa ating Panginoon. Yung word po dyan na save ay past tense na po. Amen. Ngayon po, ang isang tanong kung saan nanggaling ang teaching ng sinner's prayer. Mayroong pinaghuhugutan ang maraming churches ay Brother Jerosa. Ibig sabihin, ang sinner's prayer ay mali. Mayroon silang pinaghuhugutan. Kaso nga lang, mali ang interpretation. Mali ang interpretation nila. Mali ang paliwanag sa 1 John 1:9. 1 John 1:9. Ito yung sinasabi ng verse 1:9. Ito ang ginagamit nila. Hindi na kami magkakaroon ng sinner's prayer. Yung sabi dito sa verse 9, if you confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Ang talatang ito, binibida nila. Yung word na confess. Hindi ko po bibigyan ng paliwanag yung word by word. Kasi po, si Apostle John, ang kausap nito ay hindi mananampalataya. Remember, mga unbelievers ito. Hindi ito mga believers. Hindi believers ang kausap ni Apostle John dito. Ito ay ginagamit nila sa believers. Ito po ay mga unbelievers na nagpipretend na wala silang kasalanan. Kaya nga sabi niya sa verse 10, if we claim we have not sinned, we make Him out to be a liar and His word is not in us. Sinasabi kasi ng mga Hudyo dito, ang first John, ang kausap Jewish. Mahalaga din po yung bawat book kung sino kausap. Ang sulat ni Apostle Paul from Philemon, from Roma hanggang Philemon, para yan po sa Gentiles specifically. Pagdating na po dun sa mga baybayin ng mga books, ay puro Hudyo at mix ng mga Gentile. Mahalaga din po na makita natin kung sino yung mga kausap. The problem ng maraming churches, gine-generalize lahat. Pagka ang kausap unbelievers, para ito sa unbelievers. Hindi ito para sa believers. So, unbelievers ang kausap dito eh. Sabi niya sa verse 19, if you confess our sins, sinasabi ni Apostle John sa mga Hudyo, kung sasabihin nyo na makasalanan kayo para sumampalataya kay Kristo. Kasi ayaw nilang tanggapin si Christ. Kaya sabi ng verse 7, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purify us from all sin. Kung sasampalataya sila sa tinapos na gawa ni Kristo, ang lahat ng kanilang kasalanan ay mapapatawad. Purify us from all sin. Ibig sabihin, unbelievers ang kausap dito. Ang believers po ay napatawad na ang lahat ng kasalanan. Hindi na pwede itong ituro mo sa isang believers
kailangan i-confess mo na ikaw ay makasalanan para mapatawad ka. Hindi na po napatawad ka na eh. Iba po yung patatawarin pa lang sa napatawad na. Ginagamit lang verses ito para po magsabi na yung sinner's prayer. Pero po mali, unbelievers po ang usap dito. Hindi po ito mga believers. Amen? Ito yung ginagamit ng 1 John 1:9. Hindi na po natin babaybayin ng bawat verses. Ang gusto ko lang kung tingnan natin yung word na repentance. Amen? Ito pa ang ginagamit nila na pag hindi ka humingi ng tawad o sinner's prayer mo, walang kaligtasan mo. Sa Revelation chapter 2, verse 4 and 5, sabi niya, "Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place." O, nakita niyo na? Kung hindi kayo magbago ng isip, punta ako dyan, tatanggalin ko yung lampstand. You have forsaken the love you had at first. You have fallen. Repent. Do the things you did at first. I will come to you and remove your lampstand from place. Sinasabi nila, kung hindi kayo nag-repent, pupunta ako dyan, kukunin ko salvation nyo. Hindi naman nila binaybay ang verse by verse. Tingnan nyo po yung pinaka-sentence. Hindi nila tinignan kung ano yung meaning ng remove. Hindi nila tinignan ang lampstand. Basahin nyo po. From its place, dun sa lugar. Okay, i-explain natin ng konti-unti po ito. Para ito kasi ang ginagamit nilang pinagbabato. Nawawala ang salvation. Sabi dyan, I will come. Tatanggalin mo yung lampstand. Lampstand is Jesus Christ. Jesus is the lampstand. Kasi siya yung sa tabernacle, wala kasi yung picture. Meron kasing nung candlestick at lampstand. Si Jesus kasi yung shadow. Kaya si Jesus dito. Okay. Bibigyan natin ng paliwanag dito yung you have fallen. Yung you have forsaken the love you had at first. Yung pangangaral kasi nila ng mabuting balita dyan. Medyo nanamlay. Sa Tagalog kasi nanamlay. Bakit? Pinapatay po sila at that time. Yan po ay nangyari yan noong 33 AD to 100 AD. Apostolic time po yan. Pinapatay po yung mga believers dyan. Kaya nanamlay sila. Pero yung word na against po dyan, hindi po yan negative word na sinasabi ng Panginoon. Kaya sabi niya, you have forsaken the love you had first. Mamaya, details natin. You have fallen. Yung word na you have fallen, yung you have fallen in Greek, peptokas, as under condemnation. Under condemnation sila, prostrate, of exhaustion, to extreme physical weakness. Dahil pinapatay ang mga believers in 33 AD to 180, talagang pagod na pagod sila, pinupugutan ng ulo, pinapatay, ninalagari. Kaya exhausted sila, pagod na pagod. Kaya sabi ng Panginoon, magbago kayo ng kaisipan. Do the things you did at first. Magbago kayo ng kaisipan, ipangalan niyo ulit ang gospel. Sabi niya, kung hindi naman kayo magbabago ng kaisipan, pupunta ako dyan, yung lampstand iaalis ko na dyan sa lugar na yan. Anong ibig sabihin? Yung gospel iaalis ko na kayo dyan, ililipat ko na kayo sa iba. Yan ang tinutukoy ko dyan, hindi yung salvation na ikukunin personally. Sabi niya, balik tayo sa doon sa text. Balik tayo sa text para makita ninyo. Sabi niya, I will come to you and I remove your lampstand from its place. Not your personal place, sa lugar. Doon kasi sila nangangaral ng gospel. Gospel, yung lampstand ay gospel, si Christ. Iaalis na ni Kristo dahil nga pinapatay sila eh. Kung hindi sila magbabago ng kaisipan. Kung magbabago sila ng kaisipan, ililipat sila. Kung hindi, ituloy pa rin nila ang ginagawa nila ron. Kaya nga sabi niya, gawin niyo ulit yung dati yung ginagawa. Pero hindi po yan salvation. Na ginagamit ng maraming churches at mga pastors. Sabi dyan, kung hindi sila magre-repent, wala naman po silang ginagawa kasalanan dyan. Nanamlay lang po. Talagang pagod na sila dahil nga pinapatay sa panahon po natin, hindi naman ganun. Kaya sabi ng Panginoon dyan, repent. Yung repent, magbago na kayo ng kaisipan. Kung hindi, pupunta ako dyan, iaalis ko kayo sa lugar na yan. Iaalis ko yung lampstand dyan sa lugar na yan kung ayaw tanggapin ang gospel. Ililipat ko kayo sa iba. Yan po ang tamang translation. Mga pastors, you read the Bible na tamang interpretation. Kaya natatakot ang mga tao na sasabihin nyo na nawawala ang salvation. Hindi, basahin nyo mabuti. It plays dun sa lugar ng ginaganapan
ang mga believers tatanggalin na ng Panginoon doon kung ayaw nilang tanggapin ang gospel, ayaw nilang tanggapin ang Panginoon. Yan po ang translation yan. Binumbungan po sa amin yan eh. O interpret nyo. Hindi yung nawawala. Nakita nyo bang tatanggalin personally? Doon sa lugar. Amen? Ngayon, kailangan nilang ibalik yung pangaral nila doon. Kung hindi, ililipat na lang. Hindi po kukunin yung sariling salvation na ibinigay. Kasi ang salvation, hindi po yan nawawala. Kaya ngayon, takot na takot ka, kailangan gawin ko pa rin dati kung ginagawa, kung di tatanggalin ng Diyos salvation ko. See? Di ba? Yan ang kanilang interpretation. Kung hindi mo na ginagawa yung dati mong pag-ibig sa Diyos, ano ba yung pag-ibig ko sa Diyos? Ninervyos ka, kabang-kaba ka. Ano ba yung dati kong pag-ibig na nawala? Kung hindi, pupunta ang Panginoon, kukunin ang kaligtasan sa buhay ko. Nervyos na nervyos, takot na takot ka, kasi hindi po yun ang tamang interpretation. Amen. Naunawaan niyo po, yung lampstand tatanggalin dun sa lugar ng ginaganapan, ayaw tanggapin ang lampstand, iaalis na lang sila ng Panginoon, mag-vision na lang kayo dyan sa Isabel. Ganun po yun. Wala kasi sinabi kung anong lugar yan. Rene-reject nila ang gospel. Yun po yun. Kung ayaw ang tanggapin, sinasabihan ka lang masakit. Of course, masakit yun. Ang gagawin ng Panginoon, sige, pupunta ako dyan. Kung ayaw nila, ililipat natin ang gospel sa ibang lugar. Yan ang ibig sabihin po niyan. Hindi yung personal salvation mo. Kukunin. Maling interpretation po yun. Kawawa naman yung mga nakikinig sa mga churches na yan ang ginagamit. Nervyusin ka. Pupunta daw ang Panginoon, kukunin yung lampstand. Dahil hindi mo na ginagawa yung dati mong ginagawa, na nagpe-pray ka ng 1 a.m., fasting, reading the Bible, lahat ng requirements na ginagawa mo nun, ibalik mo. Paano kung may negosyo ka? Paano kung may family ka? Hindi po kasi yun ang tamang interpretation. Kaya yung word na remove dyan, in Greek, kineso, motion, the action or process of moving or changing place. Yung word na moving sa original, ilalagay sa ibang lugar. Hindi ko kunin yung personal salvation. Amen! Kaya yung remove na ginagamit nila lagi, tatanggalin ng Diyos ang personal mong salvation. Gawin mo ulit yung dati mong pag-ibig. Nag-iisip ka kung anong pag-ibig yung dati mong ginagawa. Hindi nila chinecheck yung mga pinag-uusapan sa panahon nila. Hindi tayo masali dito. Sila muna ang mag-uusap-usap. Ang scripture, sila muna. Literal approach. Kasi hindi naman nakatala ang pangalan ko sa scripture eh. Sila muna, pag-uusapan natin kung sino yung kwento. Huwag muna tayo makisali. Ang mga preacher rin, sinasali nila sarili nila dun eh. Ano ba ang nangyayari sa panahon ng mga apostolic time? Pinapatay sila, kaya yung kanilang pag-ibig sa Diyos na namblay. Ano yun? Yung pangangaral ng gospel, ng mabuting balita na si Jesus Cristo tagapagligtas. Dahil nanghihina sila, sabi ng Panginoon, repent, magbago kayo ng isipan. Kung hindi, pupunta na lang ako dyan, ilipat natin yung gospel sa ibang lugar, sa Isabela, sa Tumawinig. Yun po ang sinasabi ng Panginoon dyan. Hindi po yung salvation. Ulit-ulit ko yung word na remove po dyan ay change of place or position. Gets? Kapag ayaw tanggapin ng mabuting balita sa pinapos na gawa ni Kristo, gagawa ang Panginoon ng paraan para ialis ka dyan. Kaya po itong bugbog sarado itong Revelation chapter 2 eh. Yung 7 churches. Next time, babaybayin natin ang tamang interpretation dyan with pastor. Nag-aaral kami sa grasya ng Diyos. Pinaunawa ang katotohanan. Kaya po, hindi natin i-details yung 7 churches, yung isa lang po. Amen. Sa Tagalog, yung Tagalog, ang sabi dyan, ang Tagalog, pupunta ako dyan sa inyo, ililipat ko yung lampstand na meron kayo sa lugar na yan. Yan ang ibig sabihin po dyan. Ang kanilang translation, pupunta ako dyan, pupunin ko yung salvation ninyo. At tata po kayo sa impyerno, hindi po ganoon. Ang hallelujah. So, kawawa rin yung mga nakikinig sa maraming churches na malalaki na ginagamit ng verses to para takutin ang mga tao na nawawala ang salvation no? Revelation 2. Hindi nila alam, hindi naman yun ang ibig sabihin nun. Amen. Pupunin dahil lang pinapatay ka. Diyos ko, hindi mo ganyan yan. Amen.
Kaya ang kaligtasan natin ay ginagabayan at binabantayan ng Jesucristo. Wala pong makakaagaw niyan. Lahat ng controversy, verses, chapter, books, aaralin natin mahabang panahon sa tulong ng biyaya ng Panginoon. No, lahat ng parang lumalaban na ang kaligtasan ay nawawala, i-interpret po natin ng tama yan sa tulong ng grasya at ng Espiritu. Amen? Ano po ang repentance? Bago na po. Sa Greek, anong Greek niya? Metanoia. Metanoia, hindi po sinner's prayer, magbago ng kaisipan. Brother Jerox, paano kung magkamali ako? Next time, ituturo po yan kung kanino tayo nagkakamali, nagkakasala. Bibitinin natin. Ano? Ang conclusion natin, anong conclusion? Conclusion na, sa last. Wala na conclusion. In Christ, it changed our mind. Yeah. Kailangan mo ito sa mga kaisipan. Ito ang kapanan. Lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Let's pray. Hallelujah. Huwag na kayong kumayo. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Dahil ipaliwanag mo sa amin ang salitang repentance. Ang repentance ay pagbabago ng kaisipan. Hindi ito sinner's prayer na lagi kami kinakabahan, natatakot. Salamat po, Panginoon, sa aklat ng Revelation na hindi mo kukunin yung personal na salvation, kundi yung lampstand, ililipat mo sa ibang lugar dahil pinapatay yung mga apostol at nangihina sila. Salamat po, Panginoon, sa iyong grasya, sa pamamagitan ng Jesucristo na ibinigay mo sa amin, kami ligtas kay habang panahon. Ine-enjoy namin ang kaligtasan araw-araw. Iniingatan mo kami, pinagpapala, pinaburan sa pamamagitan ng dugo at kamatayan ng Panginoon. Salamat, Ama, in Jesus' name, Amen. Bago po tayo magbigay, breaking of the bread, mahalaga po ang breaking of the bread. Maganda yung weekly po ay nagkakaroon tayo ng breaking of the bread. Ito po ay remembrance, pag-alaala sa ating Panginoon. Sabi ng 1 Corinthians 11 verse 24 and 26, and when he had given thanks, he had broke it and said, meron na ba? Oh, yeah. May tayo lang muna natin. Kaya po tayo nagkakaroon ng breaking of the bread para lagi natin inaalala yung kamatayan ni Kristo na tinanggap tayo ng Panginoon dahil sa kanyang kamatayan. At meron po itong ginagawa sa ating buhay. Meron pong benefits ang breaking of the bread. Sabi ng 1 Corinthians chapter 11, verse 24 and 26, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Kainin po natin ang tinapay.
verse 25, in the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my body. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Inumin po natin. Sabi ng verse 26, "For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord dead until He comes." Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Okay, hallelujah. Katawan at dugo. Ang katawan mo, Lord, ay pinagaling kami, pinagpala, pinagpuan. Sa pamagitan ng dugo, kami napatawad sa lahat ng aming pagpakailanman. Salamat sa grasya. Amen. God bless everyone. Thank you for watching. Thank you for sharing. Sige po, ihanda po natin yung ating ibibigay